love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Jean. Never before had I cried over a boy until sa nakilala ko, si Boyet. Dear Mags FM. Itago niyo na lang ako sa pangalang Deborah 7. 7 dahil I have had my fair share of 7 crushes. 7 ang naging crush ko bago ko nakilala si Boyet. At sa 7 crushes na yon, never akong umiyak. Bago ko pa nakilala si Boyet, nagkaroon ako ng boyfriend na around 2 or 3 months lang kami. Naghiwalay agad kami. However, I never cried over him when things ended. Nor did I cry when I found out na marami akong mga crushes na wala talaga namang gusto din sa akin. Those many crushes did not share the same feelings na meron ako. Kaya ano bang magagawa ko? Babae naman ako. Alangan namang ako pang manliligaw. Tsaka aware ako na lahat ng mga crushes ko may kanya-kanyang ibang gusto. But I never cried. Until sa this year, I met a boy. At yun nga si Boyet. Si Boyet na mabilis nakuha ang puso ko. Hindi lang crush ang naramdaman ko. I quickly fell in deep, deep love with Boyet. And I cried. Hindi yung basta 10 minutes na luha lang, or iyak lang, or shedding a few tears. I mean, I cried a lot. Talagang sobrang iyak ko. I spent hours locked up in my room. Parang gustong sumigaw. Halos na mamagana yung mga mata ko sa kakaiyak. Pulang-pula hanggang sa humihikbi na tapos iyak na naman. And shaking in agony that I could not have the boy, so I desperately wanted. Na in love ako kay Boyet. Pero hindi siya in love sa akin. Boyet was the first I've ever loved. Pero nung sinabihan niya ako na wala siyang gusto sa akin dahil may gusto siyang iba, yun na. I bawled my eyes out every night for months over him. Yes, months akong umiyak ng dahil sa sinabi niya. Just when I thought my feelings for him were fading, siguro mga 3.5 months later, sinabihan ba naman niya ako na sinagot na siya ng girl na nililigawan niya. Yung nag-fade na sana yung feelings ko for him. Nakaka-recover na sana ako, nagmo-move on na ako. Pero nung nalaman kong sila na, this news broke my heart all over again. And I began to cry constantly. Kahit nga sa loob ng school, sa klase, all of a sudden umiiyak ako. Natatawa yung iba, pero nagtataka ang mga teachers ko. Para akong zombie, laging tulala, nakatingin sa kawalan, naglalakad, wala sa sarili. It was like he awaked the part of me that I thought had finally died. Masyado akong na-in-love sa kanya, Chin. Bago kasi, inamin ko na may gusto ako sa kanya. At bago pa siya nagtapat, there was this month na nagsimula kaming sabay kumain. We began sitting with each other at lunch breaks at school. So malaking bagay na yun para sa akin. Nasamahan niya akong kumain. Sino ba namang mag-aakala, diba? Na akala ko'y may gusto din siya sa akin.
And since I'm totally in love with this guy, that I cried tears of joy. Yung bang mangyak-ngyak ako dahil sobra kong in-enjoy yung pagsama niya sa akin. Happy crying over this boy became a common thing for me. Na inadmit niya naman sa akin na gusto niya daw mag-hang out with me. Kaya akala ko talaga may gusto siya sa akin. He once hugged me as well. What I had previously said, I was having a hard time. Kasi para bang depressed ako. So yun yung sabi niya. Kailangan ko daw ng hug. Hinag niya ako. Kaya nung sinabi kong huwag niyang gawin yon dahil nai-in love na ako, hulog na ako sa kanya. Tsaka niya sinabi na meron siyang nililigawang iba. At friends lang daw talaga ang tingin niya sa akin. Just a friend. So he admitted to having no feelings for me. Tapos sasabihin niya na lang all of a sudden na he is much happier nang sinagot na siya ng bagong girlfriend niya. This made me cry so incredibly out of control. Gusto kong gumulong-gulong. Pagwala. Kung saan na nag-fade na yung feelings ko for him. Saka ko malalaman, siya pa talagang magbabalita. Ang lupit niya, Chin. I had only been waiting to hear like din kita for months. Pero it seems na wala na talaga yatang pag-asa. Hindi ko pa rin makakalimutan yung pain. Sabi ng iba, makakalimutan ko din siya. Marami pa daw lalaki sa paligid ko. Mas deserving. Pero alam mo yung hindi sila ako. Hindi ako sila. Iba ang nararamdaman ko para kay Boyet. Because since I met him, I have done the most crying I have ever done in my life. Kaya sabihin niyo kung paano ba mag-move on. Sabihin niyo sa akin, paano ko kakalimutan ang isang lalaking kaisa-isahang iniyakan ko sa buong buhay ko? Paano ko kakalimutan ang isang lalaking kaisa-isahang nag-hug sa akin during my depressed times? Sana one day makaka-move on ako. Pero sa ngayon, habang tumatagal, lalo pang nag-grow yung feelings ko for him. Kaso lang, may mahal siyang iba. At hindi ako yun. Chin, hanggang ganin na lang ba? Iyak na lang ba ako? Or maghihintay ako, hihintayin siya na mag-break sila ng girlfriend niya? Mag-hope ba ako na magkaroon ng pag-asa sa puso niya? Pero wala sa option ko ang kalimutan siya. Just until here, salamat sa pakikinig. Ang inyong kamags. Deborah 7. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story
and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.